Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang KYC or Know Your Customer process ni Pi Network para po sa mga minors o mga wala pang 18 years old or 18 taong gulang. Kaya yan nga, meron nga tayong isang ka-crypto rito na nag-comment at nagtatanong kung meron bang update yan kung kailan po posibleng makapag-KYC ang mga below 18 years old, lalong-lalo na sa mga may KYC request na. Kaya ayan, kung isa ka pong underage pioneer o may kakilala kang bata na nagmimina ng Pi, siguradong natanong mo rin kung pwede bang mag-KYC ang bata. Kailan siya makagamit ng kanyang Pi. At ngayon ay meron na po tayong malinaw na sagot sa mga katanungan na yan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po muna natin sa kung ano po ang KYC. Ayan, at bakit po ito mahalaga sa Pi Network. Ayan, ang KYC or Know Your Customer process ay ito po ay isang proseso kung saan ay kailangan mong patunayan ang iyong tunay na pagkakakilanlan or identity gamit po ang valid IDs, selfie verification at iba pa. Mahalaga po ito sa Pi Network para maiwasan ang fraud, multi-account at para masiguradong ang bawat Picoin ay napupunta sa totoong tao. Ang problema po kasi dati ay hindi makapag-KYC ang mga minors or under 18 years old kahit pa matagal ka nang nagmimina at active pioneer ka. Wala kang kakayahang gamitin o i-transfer ang iyong Pi sa mainnet kung hindi ka pa nakakapasa sa KYC. Ngayon bakit po hindi pinapayagan dati ang minors sa KYC? Yan, simple lamang po. Si Pi Network ay sumusunod sa mga batas ng bawat bansa at halos lahat ng bansa ay may regulasyon na nagbabawal sa mga minor na sumali sa mga financial services na may real world value, lalo na kung walang pahintulot ng mga magulang. Noong taong 2022 ay tinanong po si Dr. Nicholas Kokkalis, isa po siya sa mga founder ng Pi Network tungkol dito. At sagot niya ay gumagawa raw po sila noon ng feature kung saan pwedeng i-approve ng magulang ang KYC ng kanilang anak. Ang gusto po nilang mangyari noon ay dapat mag-KYC muna ang magulang at saka lang pwedeng sumunod ang anak. Pero sa totoo lang ay medyo komplikado at hindi po praktikal ang prosesong iyon. Kaya marami sa mga kabataang pioneers ay na-stuck. Tuloy pa rin ang pagmimina pero hindi po nila ma-migrate ang kanilang Pi papunta sa mainnet. Ngayon ano po ang bago ngayon sa KYC ng minors? Ayan. Ngayon ay may malaking pagbabago na. Ayon po sa mga moderator sa Pi Network chatrooms, may bagong sistema na kung saan pwedeng simulan ng minors ang kanilang KYC application kahit hindi pa sila 18 years old. Kaya ganito po yung proseso. Una ay kailangan mo pa rin na makumpleto ang minimum 30 mining sessions para maging eligible sa KYC. Pangalawa, kapag sinubukan mong mag-KYC pero hindi ka pa 18, hihingan ka ng date of birth. Kapag na-declare mo ito, magpo-pause ang countdown timer mo. Ayan, countdown timer. Ayan, yung iyong countdown timer ay magpo-pause para po sa KYC grace period. Ibig sabihin ay hindi ka mawawala sa pila. Hintayin mo lang na umabot ka ng 18 at kapag birthday mo na, doon mo na tuluyang pwedeng tapusin ang KYC mo nang hindi mo na kailangan ng magulang para magbigay ng consent. Napakalinaw na ngayon kung minor ka pero eligible ka na sa KYC dahil sa 30 mining sessions mo, pwede ka nang maghintay. Basta patuloy ka lang sa pagmimina hanggang sa dumating ang tamang panahon. Ngayon ano po ang ibig sabihin nito para sa mga Pi miners na underage?
Malinaw ngayon na hindi hadlang ang pagiging minor para maging bahagi ng Pi Network. Pwede ka pa ring magpatuloy sa pagmimina. Kahit hindi mo pa magagamit ang Pi mo ngayon, ay may assurance ka na sa oras na maging 18 ka. Ma-access mo na ang mga ito. Hindi mo na kailangan mag-alala na baka mawalan ka ng pagkakataon. Hindi mo na rin kailangan pilitin ang mga magulang mo na mag-KYC para lang ma-approve ka. Ang kailangan mo lang ay patience. Oo, baka matagal-tagal ang hihintayin. Pero kung consistent ka pagdating ng araw na birthday mo na at legal age ka na, magiging ready na si Pi para sa'yo. Ngayon is ano po ang epekto nito sa dami ng users ng Pi Network? Sa pagbabagong ito, maraming kabataan ang mahihikayat na subukan ang Pi Network. Tandaan natin, marami sa mga tech-savvy na tao ay mga Gen Z at mas bata pa. Kapag pinapayagan na po silang sumali at i-hold ang kanilang namina na Pi, kahit hindi pa sila verified, mas lumalawak po ang community ng Pi. At dahil dito ay mas lumalaki ang potential adoption ni Pi bilang digital currency. Mas marami po ang nagmimina, mas mataas ang activity at mas nagkakaroon po ng real world traction si Pi. Ngayon is ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Ayan. Sa mga Pinoy crypto enthusiasts ay magandang balita ito. Una, maraming Pinoy ay nagsimula po sa Pi Network habang ito ay nasa early stage pa lamang. At kung may mga kabataan sa pamilya na interesado, pwede mo na silang turuan magmina habang bata pa. Hindi na masasayang ang efforts nila dahil eventually magagamit din nila ito. Pangalawa, ito rin ay indikasyon na seryoso po si Pi Network sa pag-adjust sa mga real-world legal requirements. Ang transparency na ipinapakita nila ngayon ay dagdag kumpiyansa sa mga investors. Hindi ito basta-bastang crypto project. May foresight at meron po itong malinaw na direksyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin ay maganda at makatao ang hakbang na ito. Hindi po lahat ng crypto projects ay nagbibigay pansin sa mga minors o kabataan. Pero si Pi Network ay nakita ang value ng long-term participation. Ang pagbibigay po ng grace period at pagpapapause ng countdown ay isang matalinong paraan para mapanatiling engaged ang mga minor users nang hindi nalalabag ang batas. Sa panahon kung saan napakaraming crypto scams, ang ganitong klaseng approach ay refreshing. Pinapakita nitong may tunay na concern ang Pi Network hindi lang sa legalidad, kundi pati na rin sa growth o paglago at partisipasyon ng mas nakababatang henerasyon. Kaya ayan, sa kabuuan, sa mga minors po na nagtatanong kung pwede ba kayong mag-KYC, ang sagot ay hindi pa ngayon, pero siguradong oo sa tamang panahon. Basta maghintay lamang po kayo, patuloy sa pagmimina at siguraduhin tama ang date of birth na idinedeclare ninyo. Kaya abangan na lamang po ninyo ang inyong birthday, baka ito na ang pinaka-importanting araw para sa inyong Pi journey. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.